Real na naman to. So ang gagawin namin ngayon kasi contact point to, tapos kinonvert ng CDI. So tinanggalan na ang kunya para ma-timing lang siya, makuha lang yung tamang timing ng kuryente. So ang gagawin natin, talang tuluyan na natin tong gawing CDI na stock. So sa mga contact point, so plug and play lang naman to, same lang yung pagtornilyohan nila. So pwede na kayo magpalit ng, para hindi kayo mahirapan mag-timing para sa CDI ano. At saka sa contact point mahirap yun pag napudpud na yung ano niya, contact point, mahirapan kayo mag timing. So kung ngayon yun ang laging nagta-timing, itong ano magandang paraan. So right, ayan o. So ito yung ipapalit nyo. So ito yung assembly. So sinabi ko kasi sa may-ari, gawin na lang CDI na tuluyan, hindi yung conversion CDI. So meron kasi ito yung primary na to, at saka doon sa ano ita-timing pa, walang kunya to. So kabisado ko itong mga ganito dahil kasi ganito yung motor ko dati, walang kunya, ita-timing mo lang siya. So yun. So hindi na natin gagamitin yan dahil kung nasa probinsya kayo, mahirapan kayo mag-timing, lalo na pag hindi nyo alam. Pupunta pa kayo sa nakakaalam kung sa mga baryo nyo walang nakakaalam na mag-timing, mas lalong matatambak lang yung motor nyo. So ang gagawin natin, yan, papalitan natin itong mga bolt nito. Papalitan yan ng 8 mm ay 6 by 20, ganun, 6 by 20. So tatanggalin natin, sisipatin na natin. So kuha ng clutch ko. So yan, pag ganyan, pwede rin to sa taas. Ito, pwede rin to sa akin kasi sa taas ko tapos naka full weight yung sa akin dati. So marami naman tutorial pag ano gusto nyo ganitong mga conversion. So kung gusto nyo naman, marami ng ganitong assembly, plug and play lang siya. Pagkatapos, kung nahirapan kayo mag-wiring, hindi nyo alam yung diagram, bili na rin kayo ng harness. Yung harness, no, ang TMX na pang CDI. So okay, batin na natin to, palapasin lang natin to kasi kumapit pa yung wheel seal. Kaya natin ang ito. So ayan, tuturuan ko na rin to yung kasama ko. Kasama ko si John, the master mechanics, become legend. Okay, sos Ginoo, grabe kan. Pero wala siyang tagas di pa sira tong dito. Karamihan kasi dito naglalawlaw yung napapabayaan sa wheel seal, yung tumitigas na yung wheel seal yan, tapos kinakayod na niya. Okay, ito yung tuturo ko sa iyo dyan. Halika dito dyan, magkita mo yan, halika, slide mo. Ito yung sinabi ko sa yung timing. So right, more on tutorial tayo. So ayan, makita mo dito 00. Nakita mo may dot doon sa taas. Okay. Tapos may dot din sa baba. Ibig sabihin yun yung timing mark niya. So kung nagpapalit ka ng wheel seal dito, tapos nahugot mo ito, taas mo konti, ito nahugot mo, tapos nag-retiming siya, so ibalik mo lang din doon, no? So yan, ganyan na kayo din, ganun din ang gagawin nyo. So babalik nyo lang dyan, kasi pag hindi nyo na ibalik yan, kakaldag yung andar nya, mahirapan yung paandar. So kahit ilang kick, andar man siya, kaso palyado, baka sabihin yung carburador. Yan na, tips ko lang sa inyo sa mga TMX, mga push rod type. Yan, lilinisin ko lang to saglit para kasi hindi na mabubuksan to. Pang matagalan na to nagawaan.
So right, ayan na oh. Napaka ano lang to, dali lang to gawin. So ayan, pag bumili kayo, kasama na siya wheel seal eh. May wheel seal na siya. So CDI na yan. Oh. Diretso na yan siya, wala nang kawalayan. Ayan oh. Oh. Di ba dyan? Oh, galing ni dyan. Plug and play ang tawag doon. Kasi alam mo naman, gumawa yung engineer para sa hindi na sila ulit-ulit ng design. Pag TMX lang. Kung contact point, tapos CDI, same lang ang makina. Tapos yung bracket, same lang. Para hindi na sila mag-iba-iba pa ng gawa. Conversion. Mahirap yun. Kaya, ginawa nila, tapos ginawa lang nila CDI. Yung mga bagong modelo. Yung contact point. Maganda naman yung contact point. Kaso lang, kadalasan nun, pag nag-loss ang timing nun, mahirap na siya panda rin. Ang tawag nun is 100 kicks bago anda. So, magkakasugat-sugat ka doon sa paa, di ba? Kasi maninipa pa yun dahil lang kuryente kulang. Ganun. Pag maganda naman timing nun, ang lakas ng kuryente nun. Parang, ano yun, nagwawala siya. Parang kunting piga mo lang eh, parang nagwawala. So ayan, linis-linis lang muna tayo, basta more on tutorial tayo. So para magkaroon ka rin kayo ng idea. O di ba? Basta okay lang, kahit di kayo magpapalo, basta matututo kayo kahit paano. Magkaroon kayo ng idea o kung sa motor nyo contact point o magkaroon kayo ng idea. Okay lang, basta masundan nyo lang yung ano, style. Ayan. So marami naman nag-tutorial ng ganito. So kung hindi nyo na-research o kung sa akin nyo napanood, so, magkaroon kayo ng idea. Ayan, plug and play lang yan ha. Hugasan na natin. Sprayan natin. So right, cut ko muna, sprayan ko muna siya. So ayan na. So bago natin nilagay, tatanggalin muna natin yung mga ito, nilagyan din pala ito ng ano, dikit. Bita, ay ano to? Riba na? Riba yun. Para isang rugby. So right, stay put lang kayo ha. O di ba? Sa lahat ng mga mekanikong Bisaya ito, discarding malupit para magkaroon kayo ng idea. So, hindi pa nakakaalam, yung TMX na contact point pwedeng gawin CDI na stator. Ayan. So yan gagawin dyan. Huwag na natin lagyan ng, kasi bago yung ano, huwag na natin lagyan ng gasket maker. Bago yung wheel seal, ang gagawin natin, lagyan na natin langis. Langis, 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 yan. O, diba? Malinis na siya. So, okay. Yan na. Nailagay na natin. So, wag niyong kalimutan ni spring. Yan, i-spring niya. Kailangan yan guys, para hindi siya uga yung pin ng so, diba? Alright, all good. Yan. Tornilyoan na lang natin yan. Okay, alright na siya. Tapos ang ano, isa pang option, bibili kayo ng siyempre bagong magneto para plug and play talaga siya. Ayan o.
magnetong bago. So, okay. So, hanggang dito na lang. Ayan o. Pwede siya ng CDI na TMX convert. CDI na talagang CDI talaga. Alright, bye-bye. All goods.